More than a couple of days ago, na-interview si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. At medyo malalim yung kanyang interview na sinasabi niya, dapat walang delay itong impeachment process at dapat lamang na ito ay mag-continue sa 20th Congress, etc. etc. Medyo critical yata yan doon sa nangyaring mga proseso sa Senate last week. No? So, pag ito ba ay posisyon ng Chief Legal Advisor, pwede bang sabihin na ito rin ang posisyon ng Malacanang? Hindi ko po masasabi. Tingin ko po ang opinion ni JPE ay bilang lawyer. At kasi po sa panahon po ngayon, ayaw po talaga na manghimasok ang Pangulo sa usaping impeachment. Sabi nga po natin, pagka sumali siya dyan, unang-unang hindi na po magandang tignan. Pangalawa, impeachable officer din po siya. So talagang hindi po siya dapat na nakikialam sa ganitong klase na affair or proceedings. At ako as a lawyer, ako po sir as a lawyer, tanggalin ko yung pagiging paras officer ko, I agree with the Presidential Chief Legal Counsel. Yusek, does that answer your question? Basically. Hindi ko masasabing yun po ang opinion ng Pangulo dahil ang Pangulo po talaga, sabi po sa amin, ang bilin po niya sa amin is hindi na dapat pag-usapan yung pamumulitika. Trabaho lang po talaga. Ang tuon namin is trabaho, trabaho, trabaho. So kung may mga opinion po man, ang kanya mga ibang mga opisyal, tulad po ni JPE, bilang lawyer, yan ang po ay ginagalang ng Pangulo. Pero Yusek, hindi ganun kasi pwedeng ihiwalay yung personal mong posisyon at saka yung official position mo. Dahil mas dominant yung official kung ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno. Diba? Yun yung usually ang policy dyan. Lalo na kung ikaw ay Chief Presidential Legal Officer, maraming tumitingin doon sa iyong legal opinion na nakaugnay sa iyong posisyon at whether you like it or not, nakaugnay doon sa posisyon ng nire-represent mo. Kaya hindi ganun kadali na ihiwala yon. Naniniwala po ako sa inyo, sir. Totoo po yan. Pero nung nailabas po yung interview kay Presidential Chief Legal Counsel, hindi ko po natanong ang Pangulo kung ganun din ang kanyang magiging opinion or stance. Okay. I hear what you're saying, which is the President is doing his best to steer clear of this topic kasi it's politically charged. Pero at the same time, the business groups have started raising the alarm, which is very rare kasi usually the business community, they don't comment on political affairs. But you have the big business groups like Makati Business Club, PCCI saying, and even the church. And even the church saying this delayed impeachment, well, what they call a delayed impeachment is going to hurt investor sentiment. Tama nga naman, because it means the Senate is involved, their time is taken up instead of doing important legislative work, right? So, I wonder if the President has anything to say about that, or meron na po bang kumausap sa kanya from the business community about this, the impact on the economy? Kaunting dagdag lang sa tanong ni Reg Yusek. Dahil karamihan sa mga senador ay members ng administration. So, ibig sabihin, directly or indirectly, may influence yung administration dito sa mga senador na ito. Either member sila ng ruling coalition or independent pero miyembro ng administration. So, baka hindi ganun kadaling sabihin na yung gobyerno o yung administration ay walang impluensya sa kanila. Sir, ganito lang po kasi, ang uulitin po natin, no? Kasi pag kami po ang nagbi-meeting, hindi po kasi talaga namin na pag-uusapan yung impeachment. Ang pinaka-mensahe niya lang po sa amin, unang-una, lalo na pag tinatanong ko po siya about impeachment. At lagi lang niya sasabihin, ang impeachment trial ay nasa kamay po ng Senado. Pero ang nais po niya is masunod po ang konstitusyon, masunod po yung rule of law, kung ano po yung procedure. So, hindi naman po ibig sabihin na kapag nag-trial sila, dapat magkampihan sila or i-violate yung political neutrality. So, ganun pa rin po ang Pangulo. Dapat masunod pa rin po kung ano yung sinasaad ng Constitution. So, when we say that, it means they have to follow the rules and the law. So, hindi sila pwedeng
Ma'am, we We lost your audio. the audio. Na-mute. Ma'am, we're afraid we lost the audio there. Yusek, we lost your audio for a little bit. There. Okay, sorry. There, it's back. Saan ako nawala? A minute Okay. ago. A minute ago. Okay, so Yeah. ulitin ko lang po nung huling tinanong ko ang Pangulo dyan, ang sabi niya sa akin, actually ayaw niya na sagutin patungkol sa impeachment. But since siningi yung kanyang opinion, ang lagi niya po sinasabi, nasa Senado na yan, let the process take its course, and dapat masunod po yung proseso. Proseso, when we say proseso po, everybody should follow the rules. Everybody should follow the law. Everybody should follow the Constitution. So, taong bayan na po kasi ang titingin kung sila pong mga senador, senator judges, ay sumusunod sa batas. So, yun lang po ang mensahe ng Pangulo. But although I'm wondering then if the president thinks that the center judges are following the rules and the law when they, for example, go to Kuala Lumpur and endorse Vice President for 2028. After they took their oath. After as they convened as senator- an impeachment court. As a I mean, senator was there judges. any discussion at all about how some of the center judges conducted themselves? Nagkaroon kayo, with regard to Yusek, political neutrality? nagkaroon kayo ng statement dyan eh. Dyan sa mga dalawang senador na yan, if I remember right. So, that's that main position din ng presidente yan. Maliwanag. It's very clear sa rules that there should be political neutrality. So, dapat may iwasan yung biases. Diba? Kung magpapakita sila ng biases at hindi nila susundin yung rules at pahayaan na lang, halimbawa, yung isang tao, subject of an impeachment, na mawala na lang ng liability because magkakakampi kayo, sabi nga po natin, tao bayan po ang titingin dyan. Hindi naman po sila pwedeng sabihin na, mag-inhibit kayo. Kasi baka yung pag-inhibit na yun, mas maging pabor pa kay VP Sara. Sa isang taong subject of the impeachment. So, taong bayan na lang po ang titingin kung tama po yung kanilang ginagawa. So, circling back to my earlier question, Yusek, just to be very, very clear, is it safe to say at this point that the president is not worried about any economic impact that the impeachment might have? Hindi naman siya, it's not on his radar? Nabanggit kasi sabi nga po ng Pangulo, ramdam niya na ang tao ayaw ng politika, ayaw ng issues ng politika. So kaya po ang focus ng Pangulo ngayon is trabaho. Kasi sabi nga niya doon sa kanyang podcast, yung una, naramdaman niya, ang tao, hindi pamumulitika yung gusto. So lahat kami dito, ang marching order, work. Siyempre, action, huwag bakasyon. Ganun lang po yun. Trabaho talaga. Pero, Yusek, dagdag lang sa tanong ni Reg, since we don't exist in a political vacuum, no, most of the surveys, ang sinasabi, dapat matuloy ang impeachment. Most of the surveys. Tapos may mga legal luminaries. Matataas yung Yes. Sento. Tapos may mga legal luminaries na nagsasabi, kung ito ay hindi tatanggapin ng 20th Congress, kung ito ay ininip in the bud ng mga pro-Duterte senators, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Siguro in relation dyan at dun sa posibleng galit ng mga tao, ay definitely tatamaan yung ating ekonomiya, tatamaan yung investor confidence. So hindi siya hiwalay sa governance o pamamahala at a particular point. At a particular point, mapipilitan ang gobyerno na magsalita dahil kung tatama ito sa ekonomiya, itong disenchantment sa posibleng mangyari sa impeachment. Okay, liwanagin natin, sir. Nung sinabi po ng Pangulo na ayaw niya na impeachment, wala na po doon sa estado na yun eh. Wala na tayo doon sa phase na ayaw niya na impeachment because VP Sara has already been impeached. Di ba? So doon na po tayo sa issue na kukonvict ba to o magigilty to. So pag sinasabi kasi nung iba na ayaw ng Pangulo ng impeachment, tapos na po yun eh. Wala na sa kamay niya yun eh. Kasi at the time, di ba, nag-request siya, don't file any complaint for impeachment. But it's done. So ngayon, let's just proceed kung anong pong dapat gawin ng Senado. Kung dapat ituloy po yan,
Kung kinakailangan mabilis po yan, kung ano yung nasa batas, gawin po nila. Yun naman po yung sa Pangulo. Trabahuin nyo yan. Magtrabaho kayo kung ano yung naaayon sa batas. Hindi para sa maging makampiyan si ganyan tao or hindi ilaglag si ganyan. Hindi po gano'n ang Pangulo eh. Basta kung ano nasa batas, gawin nyo.